Mamati sa pubri, kagawad luwi-luwi-luwi. Matarong, maligong, kagawad luwi-luwi-luwi. Mutabang sa kabos, kagawad luwi-luwi-luwi. Ato siyang buligan, kagawad luwi-luwi-luwi. Basta luwi, kombate! Mga higala, boss, idol, mga ginikanan, si Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Nanuktok sa inyong kasing-kasing sa suporta karong Oktubre 30. Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Amigo sa tanan, Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Makamasa og basketbolista, Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Dili istrikto og isnabiro, Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Dili ligbos kong moserbisyo, Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Walay isyo sa atong baryo, Louie Pabilik na kalaban Swan Malisa. Basta Louie, kombate! Dili dali malimtan ang pangalan tungod sa kanta. Basta Louie, kombate! Dini sa Barangay Indahag, Basta Louie, kombate! Sa Barangay Indahag, Basta Louie, kombate! Akong pagpanimbaya kaninyong tanan, ako si Louie Swan, nakalaban Pabilik Malisa o Louie Malisa for short. Apan, masayon ibutang sa balota, Louie lang, kumbate na. Dali malimtan kay dunay kanta. Sa ganito Brother Louie Louie. Atong mga sitio leaders, mga functionaries, sama sa Lupon, daycare workers, BHWs, Tanod, o uban pang volunteer organizations. Ang atong PWD organization, tutudlo, mga ginikanan, kabataan, kabatanunan, atong LGBT community, ang senior citizens, ang mga habal-habal drivers, motorized sika drivers, itong mga kaigsuran nagatinda sa kadaplina, nanikamot in tao, nanikay-sikay para sa inyong panginabuhian. Mayong adlaw kanyong tanan. Sa ato mga nagkadaiyang hugpong sa atong barangay, sama sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, especially mga miyembro sa Indahag Hills Eagles Club, mga bro og madonna sa hugpong sa Guardians Mindanao, mga higala sa Knights of Columbus, hugpong sa Farmers, hugpong sa Higaunon Tribal Council, hugpong sa mga youth leaders, mga religious leaders sa nagkadaiyang religious organizations din sa Barangay Indahag, ang Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, evangelical churches, mga pari, pastor, imam, ministro, atong mga kaparintihan, mga auntie, angkol, lulag, lolo, mga agaw, mga igala, mga nanay, tatay, mga silingan, o kasamtangang opisyales sa Barangay Indahag. Maayong adlaw kanatong tanan. Hi! Mga kaigsuunan, mga boss, mga idol, mga silingan, mga nanay, mga tatay, sa atong mga kaigagawan, mga paryente, o mga uyuan, ayaan dili sa Barangay Indahag. Mayong adlaw kanatong tanan, no? Dako ako pasalamat kay tagaan tagigayon nga makapadayag sa atong mga katuyuan dina sa atong paglansad, no, pagka Barangay Kagawad dili sa Barangay Indahag. Daghang kayong salamat. Una gyud ang ako nga pagatutukan, ang nakita mo guna ko, importante kayo, bililhon kayo nga dunay ka ng transparensiya. Kana bitong gitawag nga dayag nga pagpangalagad. Kana bitong wala tay gitago. Muna nga ako puhon kung matagaan mabuligan sa higayon nga makasulod o makalingkod sa konseho, ako siguraduhon nga doon na gayoy regular nga Facebook live streaming matag session. Akong paningkamutan kini nga naman, importante kaayo mga kaigsunan, mga idol, mga boss, nga masayod gyud kamo og unsay gipanghimo sa inyong mga lideres. Dili lugar na
nga ma-blind na lang ta sa kanunay sa ilang mga gipanghimo, sa ilang mga desisyon, sa ilang mga ordinansa, resolusyon ug uban pa gani ang uban mabantayan nimo mag cellphone, ang uban maglanghab-langhab, ang uban wala gigihimo, no? Kay ingana ka kanang easy lang kumbaga ang pagpangalagat, no? Wa ka magsulti diri sa barangay Indahag ingana atong mga lideres, no? In fact, nalipay ta kay atong mga lideres doon na magid sila nagpakita magid sila katarong og siguro ang kulang na lang is ang paghatag og higayon sa tanang katawhan sa barangay Indahag, especially no nga matagaan gid sila og transparensiya. Kay ako pabor gid ko pro transparent leadership gid ko nga klase nga tao. Dili ko gusto anong tago-tago, di ko gusto anong binuang, di ko gusto anong limdan nimo, imong limdan ang katawhan sa kamatuoran ug unsay angay para kanila. So that's one. Second is ato pagtutukan mga kaigsuonan atong kini kaayuhan sa atong mga kaigsuonan nga mga senior citizens. Kay matud palagi nila, kaya kung nanay akong mama manggod senior citizen matagtambong ko niya og kanang meeting nila, ignon lang sila nga magtapok ta karon every month pagtapok ta, and yet ang ilang madawat ng mga benepisyo 500 pesos matag bulan ug madawat pag nila after 3 months na. So unsa may katuyuan anang benepisyo nila nga madawat nila para sa ilang kaugalingon, para na sa maintenance, vitamins, gatas ug bugas, groceries nga lang kinahanglan, especially sila no maglisod na pud sila pang paningkamot, and yet doon naman gali ayuda ang gobyerno pero wala gihapon kanang kapuslanan kay every 3 months lang nila mapuslan. So karon atong paningkamutan because nagtuo ko no sa internal revenue allotment matag tuig sa barangay doon na gigigahin para sa mga senior citizens other than para sa mga kabatan-unan, no? Kini sa mga senior citizens mga kaigsuonan nagtuo gid ko nga matag tuig dagin sila budget para nana. Yang anong madig buhatan atong ordinansa na matag bulan ilang madawat ang ilang mga benepisyo. But na lang dugang sa DSWD nga ayuda nila patag 500 nga madawat nila every 3 months. So ngano man di ay og himuan og ordinansa nga madawat nila matag bulan, man na lang kapalit sila og vitamins, gatas, bugas o gusto sa ilang gusto nga paliton nga ganahan nilang kaon, especially prutas, gulay, isda, guban pa. No, ngano di ay every 3 months sa di ay mag-inom og maintenance. Every 3 months sa di ay mag-inom og vitamins. Every 3 months sa di ay mag-enjoy ato mga senior citizens. Dapat kung mahimo monthly gyud, no? Uban sa ilang mga mahal sa kinabuhi, no? Every day, that's a daily routine. But ang monthly gyud nga ilang atong ihatag para kanila aron ma-enjoy nila ang kinabuhi gyud. So that's the senior citizens. And ang ikatulo is nalikamot ta no para sa atong mga youth welfare. Kay ako magud nga klase dili lang ko concern about sa kini atong katigulangan, apan concern gyapon ta sa atong mga kabatan-unan kabataan. And naningkamot ko sa pagkakaroon gyud ako naningkamot gyud ng nangitag pa mga agi nagindahay in town nga malingaw atong mga kabatan-unan. Pinaagi sa sports na lang or uban pa nga kalihukan mga kaigsunan, especially itong mga kabatan-unan is atong ituuhan nga mo gid ni ang magdala kanato no sa maayong kaugmaon dinhi sa Pilipinas ug sa in particular sa atong barangay. Kay kung atong mga kabatan-unan mga kaigsunan hain na lang sila mong padulong tungod kay wala sila gikabisiyan silang kagalingon, wala manggaling kalihukan sa ilang barangay, wala kalihukan sa ilang sitio, wala manggaling sa gihimo nga mga developmental kining educational para sa ma-develop ilang kaugalingon, and yet tumpawak na noon sila ngadto sa kadaot. Asa may atong pilion atong mga kabataan mapadulong sa kadautan, kaalautan, or atong mga kabataan atong ma-develop ilang talent sa sports, ilang talent sa kining sa trainings, no? Ato silang involved sa trainings o guban pa. It's because I would like to be a partner with the sangguniang kabataan, the youth leaders, no? And dinhi sa Barangay Indahag kay nagtuog ko nga akong kahibalo, akong kapasidad isip duol pod sa mga batan-on kabatan-unan
ako kini magamit. And witness man gid mo no diri sa barangay Indag si Louie Malisa gid in town uban gid sa atong mga kabatan-on nga nagtuo gid ko nga ang kusog sa atong nasod, ang kusog dinhi sa atong kabarangayan, ang kusog sa atong sitio, ang kusog sa atong matag pamilya nga ato gid mga kabataan o mga kabatan-unan. So again no atong maghatag ta no og kini mga kalihukan sa mga kabatan-unan, and what's good no kung dunay mga kalihukan ang mga tagsityo nato, daghan ang makabenepisyo nini. Number 1 ang atong economic activities. Atong economic activities matang atong mabantayan no kung dunay kalihukan sa atong barangay, dunay kalihukan sa atong sitio, kabantay ba mo nga mga tindahan dagag halin ba na lang ice water, candy, biscuit ug uban pa no nga kanang palaliton sa tindahan kung dunay mga kalihukan. Gani na sa tigin sige na kung tuyok sa barangay Indag no nga nakita nako nga matag liga sa basketball o baka unsa nga kalihukan duna gyud kanang mga tindahan nga gakalipay nga naman daghan gyud sila halin no. And ang kung regular pa gyud ang kalihukan sa sitio, duna matingala ka na lang duna nitubo nga nagtinda og pitwik, nagtinda og kanang unsa pa ng mga street food gani nga makalingaw kaayo no sa atong mga kabatan-unan bisan gali sa atong mga idaran malingaw kana karon mga kaigsunan no ato nang itutukan ay para pabibo sa atong sitio at the same time makapadugang economic activities para sa atong mga kaigsunan in town nga gusto manginabuhi in town, mangindahay nga magpakabuhi ibabaw ning kalibutan mga kaigsunan. Okay, so sa pagtuyok-tuyok usab na ako no, sa Intero Indag, ako nakita mga basketball courts kung dili manggaling buak ang korte, bangag ang board o baka wala gali bula nga magamit ang kabatan-unan mga idaran ana silang mga kalihukan sa sports. Ako nakita gikinahanglan na gid kaayo, it is high time ako nakita nga tukuran na gid og covered court ang atong mga korte. Tabunan na gid siya, himuan na gid siya atop, and then ano mga istorya nga mga kaigsunan nato nga willing mutabang kanato no. Ang ira lang yung sa ako kung matagaan kog higayon mahimo kong taytayan no, mahimo ko nilang taytayan aron sa pagpaabot sa atong mga programa dinis Barangay Indag. Especially this is very expensive and everybody would be thinking that this is impossible no nga mahitabo nga makubira na to mga korte, but ako ni Louie Malisa dako akong pagtuo nga kaya nato ni o kaya nako mahimong taytayan aron makatukod kitag mga covered court dinhi sa atong barangay. Ngano man niadtong pilabay nga bulan naningkamot ko nangindahay ko nga makapalingaw sa mga kabatan-unan pinaagi sa pagpahigayon og mga sports activities, particularly ang katong basketball. Yet sa sige ulan sige postpone ang schedule. So yung kung unsa man dito ni pagkahitabuan ni karon, so sige postpone, and yet ang covered court diri sa barangay Indag duha lang kabuok no, duha ra gid kabuok diya sa poblasyon o dinha sa Lumboy. So daghang korte matag sitio, and yet duha ka buok covered courts muna nga gailugan pud siya. So ang uban taon nga wala nay chance na makadula din na kay gamit pa, wala gid tayo mahihimo gid in taon kundi ang pagpasensya na lang di na lang gid mo padula gid in taon, ma-postpone na lang gid ang mga schedule. So ako nasakit ko kung una na ako kaya man nato ni nga tabunan ang atong korte. So ko nga kung mahimong ta natong mga opisyalis no mahimong tulay unta no sa atong mga lideres gikan sa national, sa city, sa local nga makapangayo gid sila og ayuda, mapangayo sila og pondo para nga igasto i-cover sa atong mga korte. So ingana na lang siguro kung pwede ninyo kung magamit mahimo ko niyang tulay no aron nga mapaabot kinato kanang proyekto kadugay na kina sa atong mga kaigsunan papahigayon ng mga kalihukan, assembly og kanang mga uban pa nga kalihukan sa sitio, kabalunok ko sa mga kalihukan dia, disco etc. no gaka-postpone dili kadayon kay tungod sa ulan og init, grabe nga init. So itong mga kabatan-unan dito rin taon makadula sa gabi na no, so walay chance ka ma-develop gid ang ilang talent sa sports. So sayang kaayo ang pagsulbad naman di ay na maka-develop tag mga
talents, mga kining players, good best players, especially sa sports, sa basketball, volleyball, etc., is through covering our courts. No, kay para anytime magamit nila, anytime sila makapahigayon og ilang kalihukan. Paningkamutan pod, pananglitan si Louie Malisa matagaan yung higayon in town. Kini atong safety, no, ang security and safety nato diri sa barangay Indahag. So ako nagtuo ko nga kung magkayusa ta mga kaigsunan, kaya nato ni malikayan ang kining mga krimen, unsa nga krimen, especially no during wee hours, no, sa mga kagabion. Nya although doon natin mga tanods, no, nga atong nagipang hatagan ng mga honorariums, and yet pasalamat dito ta sa atong mga tanod day, mga boss, mga tanod na to, no, sa atong mga bipat kay nagtukaw gid mo, no, sa kagabion, lawom ng kagabion, samtang kami na hinanok sa among katulugon, kamo usab nagtukaw aron nga matagan kami seguridad. So dunay mga pipila ka mga higayon, although kanang isolated lang lugar, no, especially dyan sa Sumpong, pagkitabo Sumpong, the massacre o katong ipangsunog, it was hard to accept, no, nakitabo na diri sa barangay Indahag. Kaya ang barangay Indahag is so peaceful, and yet doon ay mga yaning mga paghitabo. So atong pahingusga mga kaigsunan, kung mahimo doon na tayo matukod nga mga CCTV camera din sa nagkadayan itong mga kanto din sa atong sitio sa atong barangay. So kung mahimo kanang kaigdong galing nila nga artificial intelligence, no, ako lipay kay ko ana kita ko na artificial intelligence nga diretso nimo pag mag-coat sa camera ang imong personality, or bisan pag nagtalikod ka or pag atubang ka or nagduko ba ka sa imong posisyon, pag ma-coat ka sa camera maka-identify siya kung kinsa ka bisan pag nagkalo ka, no. So ingana ang artificial intelligence, so kung mahal kaayo ni, although doon na nag-opera na doon ako kailaan na nga mo gasto lang tag 5 million na makahimo na taan ng artificial intelligence diri sa barangay Indahag. So kinahanglan na kita mag-install og mga CCTV camera para mo-connect dito sa artificial intelligence para nga atong ma-identify diretso, no, kinsay culprit, kinsa naghimo ano nga sa laod, o kinsay biktima, ug uban pang mga panghitabo just kadalanan. And I am so in favor with kanang sa atong Corpi hour, no. Gusto nako nga itong mga kabatan-unan, especially during sa kagabion lagi atong mga kabatan-unan naka subjected to kanang abuse, no, kanang sa rape, tulis, ug uban pa mga street crimes, no, kahitabo na sa barangay Indahag, which supposedly dili gid unta mahitabo dinhi sa barangay Indahag, and yet nakahitabo na siya kana nga naman tungod na sa kakulangon nato sa monitoring nato sa security and safety nato diri sa barangay Indahag. So muna akong kalipay, no, nga dunay mga susama ni ana nga mga programa po nga suportahan unta sa liderato, kinsa may mahimong kapitan o kinsa may mahimong natong leader. And of course Louie Malisa pod, no, ikalima, pro consultative leadership ko. Unsay consultative leadership? Unsay but pasabot? Sa pulo nga consultative, nangonsulta ka sa imong kabaranggayan, sa imong kabarangay, no? Nangonsulta ka sa matag sitio kung sa ilang mga problema. Ingani man gud siya. Sa ako nasabtan man gud ang kagawad, trabaho sa kagawad, ang pagdala sa tingog sa tao ngadto sa hawanan sa konseho. And yet, unsaon yung pagdala sa tingog sa mga tao dito sa hawanan sa konseho kung wala mong galing ka nagkakonsulta dito sa ilaha. Wala ka nang konsulta o kung sa ilang ikinala, sa ilang problema. So, kinahanglan kaayo ni nato buhaton mga kaigsunan. Kaya itong magpahigayon tag mga consultation, no, sa mga sitio leaders at mga affected na mga silingan, no, sa bisag unsa nga mga problema nga ilang isagubang sa matag adlaw, ato ka lang himuan og konsultasyon, no. Unsa may maayo ani, unsa may maayo ani, kini ba siya or kini siya, or dunganon nato naghimo, dunganon nato ning buhat aron nga masulbad kini nga problema. Okay, dunay mga susama ni ana kanang yun sila nga unsa man nga problema nato sa barangay na di magakasulbad. Like
kining atong problema lagi sa kanang sa mga korte, no? Sa mga basketball courts. Unsaon man ni nato, no? Unsaon man nato mabuak atong dala, unsaon man nato. Okay? So, mga problema sa senior citizens, unsa may angay natong ihatag sa ilaha. So, konsultahon nato sila. Sa mga batanon, unsa may angay nato ikonsulta sa mga batanon. Gusto nila nga may tabo sila nga barangayan. Nga naman, inuunanin, nagtuo mga si Louie Malisa, no? Na dili ang 7 ka kagawad, o isa ka barangay captain, o isa ka SK chairman, o mga 7 niya kakagawad, ang nakahibalo sa problema sa mga sitio. Nanuman, dili man sila dito mulupyo, tanan. So, kita nga mga mulupyo mismo sa atong sitio, kita'y nakabalo kung unsay priority, unsay gikinahanglan sa atong sitio. Muna siya nga, muna atong himuon kanang collaborative effort between leaders and mga residents, no, sa barangay Indahag. Ato lang paningkamutan nga makulate tanan, matapok tanan, and then we will bring it out dito sa hawanan sa konseho. Aron nga matagaan yung aksyon. And dili lang bitaw nga puro suntok sa buwan lang ta, puro ta identify ang problema, wala din na ito maigo ang problema. Nga naman, wala man ta makaadto mismo sa sitio, wala man ta kabalo, wala man ta mabati. Unsa gyud ang ilang gikinahanglan, unsa gyud yung priority project sa ilang sitio. So, muna sa importante kay consultative mga kaigsunan. And nagtuo ko panalitan, matagaan ko yung gayon as broadcaster, as media practitioner mga kaigsunan, no, for the past 20 years. Nagtuo ko nga si Louie Malisa di gyud magalungan bisag kinsa di na sa barangay council. Kay nagtuo ko nga ang angay serbisyuhan, angay halaran sa tunuuray nga serbisyo is ang kinabag-an, dili ang kapitan, dili ang kagawad o guban pa munang saligi nga si Louie Malisa maningkamot, makigbugno, makig-away dito sa hawanan sa konseho, pananglitan kamo katawan sa barangay Indahag, lupigan nining pipila ka mga lideres nato sa umalabot ng mga adlaw pohon. Laumin ninyo mga kaigsunan nga si Louie Malisa usab muhatag og luag kaayo nga suporta dako luag nga pagtugot mga kaigsunan sa nagkadaiya nga mga religious activities sa atong barangay Indahag. Doon na mo mga issues nga giingon pa nila nga gapugnan sa pagpahigayon sa mga religious activities, dili tagag permit, etc. etc. So ako dili ko pwede nga naman, demokrasya ang kalibutan, we have our own faith, na doon tayo mga pagtuon, no, kay pagtuon nimo, doon kay pagtuon ako, doon ay pagtuon nila, atong respetuhan kinahanglan, atong hatagan gigayon nga makapadayag sa ilang mga kahibalo ngadto sa uban. Importante kay mga kaigsunan, kabalo ko nagtuo ko kini mga religious activities, isa kini sa hinungdan kung ngano nga dunay padayon nga kalinaw sa usa ka lugar o hapsay nga pagpangalagad sa usa ka lugar nga naman sila mismo nagampo, naghangin sa Ginoo, lamdagan itong mga lideres aron nga atong mga lideres makahatag gayud og insakto nga serbisyo sa katawhan. Sumula si Louie Malisa mga kaigsunan. Salamat ko, no, kung tagaan nyo gigayon, hangyo ko kaninyo, tagaan ko ninyo gigayon nga makapungko dyan sa hawanan sa konseho, kinintanan mga kaigsunan, laumin ninyo na mahitabo o gimuon kayo kani ni Louie Malisa. Dagang salamat, basta Louie, kumbate. Mamati sa kubri, kagawad duwi-luwi-luwi, matarong maligong, kagawad duwi-luwi-luwi, mutabang sa kabos, kagawad duwi-luwi-luwi, ato siyang buligan, kagawad duwi-luwi-luwi.